Historically po kasi ang Pilipinas naman talaga malakas tayo kumain ng kanin eh. I think there's just a shift in the lifestyle. Yun. Kasi ang Asians naman talaga mataas makanin eh. tayo. And hindi naman tayo mataas ang sugar dati. Kaya lang nagbabago na talaga ang lifestyle natin. Dati maglalakad ka from point A to point B. Point A to point B. Ngayon isasakay mo ng kotse. So yung hindi lang kundi nawalan ng exercise. Yung I think exercise that is regimen one of nawala. the Saka more yung important. Paring Dodo. Huwag na ako sumakay. Hindi. Ganon. Pag yung sugar mo, dapat sinishare mo. Ayun. Para sugar daddy, mga ganon. Ganon na konting Doktor, kanina nabanggit Bakasan nyo. bumapunta to. Ito galing ulit kay Dali ng Fair. Yan. Doc, ano po ba yung floaters sa mata ng Yan, yung diabetic? Well, ayun. So, Ano ba yung medyo lumalangoy-langoy na nakikita mo? mo. Depende yan kung diagnose talaga may diabetic retinopathy na at nagkaroon ng sudden na floaters. It could be na may dumugo sa loob ng mata. Ayun. Pero kailangan ba diabetic ka o kahit hindi ka diabetic, pwede ka magkaroon ng floaters. Ang floater usually sa normal na tao na walang diabetes is yung may gulaman kasi sa loob ng mata, may jelly and sa mata. Natutunaw yan as we get older. At pag natunaw na yan, nakikita mo ng masama ba yun, Doc? Hindi naman. It's just a sign of advancing age. Ayun, maturity. So, mabuti na lang, hindi pa ako nagkakaroon ng mga floaters. Tapos po, pero kailangan patingnan yun. Pero si paring Wender, ito, palaging floating ito. Ito. Pero kung may diabetes ka at nagka-sudden floaters ka, kailangan ano yun, papatignan mo na. Kasi baka nagdugo na yun. Pwede magdugo. Opo. Dahil nga ang diabetic retinopathy, sakit sa mga maliliit na ugat sa loob ng mata. Natakot ako nung nakausap ko si Doktora Tan. Sabi niya, tatandaan mo, pag nagkaroon ka ng diabetic, hindi na nagagamot sa totoo yun. For the most part po, diabetic retinopathy, usually hindi na nare-reverse. You can slow down the progression so that hindi na magkakaroon ng significant effect sa vision mo and lifestyle. Pero, once nagsimula yon, usually nandun na yun. Pero ang gusto ko nga pumunta sa American Eye Center, kaya rin ako nag-decide na pumunta dyan. Kasi sabi nung isang doktor na kinonsulta ko, ang gamot sa retina, pati laser. At kayo, yun ang ginagawa niyo, Dr. Valero, di ba? Kayo mismo gumagawa ng laser. Surgery bang tawag doon? Laser surgery din po ang tawag doon kasi operasyon din ang considered operasyon yon. Ang nangyayari kasi sa diabetic retinopathy, yung retina natin, kumbaga sa camera, yun yung pinaka-film. Marami yung ugat. So, yun yung naapektuhan ng diabetes. Sisira siya, nagkakaroon ng leak, tapos dumudugo, pumuputok. No? So, ang ginagawa natin, nililaser natin, sinusunog natin yan para hindi na siya hinihil niyo yung parang sinusunog talaga. Parang wind-welding para tumigil yung pagdudugo. Para tumigil yung pagdudugo. Una-una, parang pinapatay namin yung ibang areas ng retina para hindi na magpatubo ng abnormal. Okay din naman yun, yung gano'n. Siyempre may kapalit yun. You lose some of your night vision and peripheral vision. Ayun. Pero, you preserve yung central vision. Yun na importante. At kung hindi gagamutin itong mga pagdugo sa nakakabulag po ang diabetic retinopathy. In fact, yan ang pinaka-common cause ng pagkabulag sa buong mundo, whether developed or underdeveloped country, in the ages between 20 to 60, which is the most productive age po. So, hindi nakakapagtrabaho at nagiging mas malaki ang cost to the society. Paano mong malalaman? Marami kasi mga may diabetes, hindi pumunta sa doktor. Opo, totoo po yan. Yan po ang advocacy nga ngayon ng group namin, yung sa Philippine Academy of Ophthalmology also, is that we want our diabetic patients to seek consult. No? If you are diagnosed to have insulin-dependent diabetes, yung nagsasaksak ng insulin, magpatingin na po kayo kagad. No? Basta once you're diagnosed with diabetes, have yourself seen right away by an ophthalmologist. No? Yung insulin, wag nang patagalin. Sa nakakatao, I postpone it for more than 2 years. Natatakot eh. So, Doc, yung sinasabi mong check-up, patitignan, pwede ba silang dumulog lang, pumunta sa American Eye Center? Pwede po magpatingin lang po. No? Tapos sisilipin po natin yung loob ng mata. Sasabihin. Tapos, ang mas importante pa doon is, aside from the initial checkup, is regular checkup after. Minimum annual po yan.
Once diagnosed na Pag diabetes. medyo mataas na yung sugar mo, Doc, ano ang gaano kadalas mo dapat una chechikin yung iyong sa blood sugar at saka pagpatingin noong sa mata mo uli. Kunyari, sa mukha ko, Apo. maximum may 630 sa ranges, nasa 670 na ako. Gaano kadalas ako dapat? Delikado ka na. Sandali lang, pasagutin niyo si Doc. Kayo naman, kayo nagduduktul-duktulan sa Hindi, akin. ang sa sugar, halimbawa, yan, nag-check tayo yan. ng sugar na mataas. Yan. You have to be followed up by yung internist or yung endocrinologist Okay. hanggang makontrol siya. Tapos magpatingin na rin sa mata kaagad. Sa mata Tingnan po, na rin. once a year yon. Tapos we will determine kung kailangan ng further treatment, then mas madalas. Kung hindi naman, kung stable, kada taon, okay na yon, minimum Ang, yun. Kaya, pinaka-importante dito, Doc, usually yung lifestyle yung sinasabi. Lifestyle din Yun ang po. pinaka- Kasi po, lahat ito, ano lang naman to, komplikasyon lang naman to ng mataas na sugar. Ayun. Kung hindi nyo ayusin yung Sugar, sugar nyo, oh. kahit anong sirko po gawin natin dyan, Wala. laser operation, wala. hindi rin po At mag... ang maganda lang, doctor, sa American Eye Center, ang una, ina-assess muna kung ano yung ang maraming mga ibang mga specialties Apa. titingin sa'yo. Depende po yan sa we will assess kung ano yung pangangailangan nyo, and then yun yung ang appropriate Oo. na doctor. Kaya yun ang maganda, yun naman ang advantage ng group practice. Apo. Ng Multi-specialty. Multi-specialty. Pero Oo. maganda yung sinasabi ni Dr. Valero kasi marami sa ating mga kababayan natatakot parang Oo. si paring Alvin Pero yung pala, ayan, si paring Wala pa lang, Alvin. ano. Yung pala, Hindi hindi pala pala, Simple lang, pala ano? masakit. Just to Simple give lang, you parang kung magkano ang gagastusin nyo. Oh. Pag magpatingin kayo ng initially Consultation. Oo. Pag nakokontrol ng sugar nyo, ang gagastusin yung gamot ay para sa sugar. Yun lang. Yun lang. Kapag nagkaroon na kayo ng diabetic retinopathy that will need to be lasered, magagagastusin nyo siguro mga 20,000-25,000 kada mata. No? Kapag nagtuloy-tuloy pa yon at nagkaroon ng pagdudugo at pagpeklat sa loob ng mata, ang gagastusin nyo, mga 150 to Ayun. 200. Lumalaki Ganun na. Palaki ng palaki. Kaya And the importante chances, sa umpisa pa pababa lang. na so pababa. Yung preventive. pinabayaan mo, lalaking gastos mo, Lalaking ang gastos. vision mo nagiging limited. Oo, din. tapos po, mas hindi pa namin naaayos. Pag So, ibig mas- sabihin mo, Dok, kamukha ko, yung mata ko medyo malabo na, mga 250-300. Kailangan na ba ako pumunta sa inyo? Kailangan ba papalitan Pwede namang na- ipalaser. Pwede namang Ang ipalaser. ano po, ang grado naman pwedeng i-LASIK po. Kahit anong grado ba, pwede kahit naman? May limit po ang LASIK natin. No? Depende kung gaano kataas. Kaya syempre kung mga... 300, ang- ganun. Mga 300 po, kaya Mga pa yun. 1,000. Mga 1,000 actually Wala. kaya pa yun. Kaya Yung mga pa. nasa mga 1,500. Yun, Yun ang wala medyo na yun. mahirap na. Ano ba yun? So, 300 pwede na, Dok, 300 po, magpalaser. pwede Pwede yan. na. Hindi mo Pwede. kailangan Hindi na ako ang tama Okay lang ako to salamin to, lalo pag may sinisipat ako. Kailangan ko sa salamin. Kundi hindi ko nakikita. Tanong ni Boots Fernandez, isang reported po na nagko-cover ng Senate. Pakitanong naman kay Dr. Valero, ano yung retinal traction, cause, effect, and treatment? Retinal traction po, depende po sa cause yan. Ang traction lang ibig sabihin may peklat na humihila dun sa retina. So, yung retina mo parang nahihila siya. Ano effect nun pag nahihila, Doc? Kasi po ang ano lumalabo. natin, lumalabo po. Kasi ang retina natin, kumbaga nga, yan yung film ng camera natin. Para gumana po yan, parang wallpaper yan. Kaya, o parang carpet, kailangan nakalapat sa likod ng mata. Pag may humihila siya, so nakaangat yung retina Yung film mo, mo. yung film, malabo po. Malabo. May discomfort ba, Doctor? Wala po. It's painless usually. Uy, pero ayun pala malabo. So, malabo, pero painless. Ngayon, yung traction, tinatawag nilang traction detachment secondary to diabetic retinopathy. Kung yun po So, yun, diabetes pa rin ang... pwede pong diabetes ang cause. And that's one of the most common causes. At yung pwede rin traction naman po. ayusin yun sa American Eye Pwede Center. pong ayusin. Kaya lang nga, medyo late na stage na rin yun eh. Oh, ito. Kung- So, kailangan Pero sa ibig umpisa, sabihin, sa umpisa pa lang. Huwag sila mawawala ng pag-asa. Basta Opo. pumunta sila sa American Eye Ang Center, ano po, mabigyan sila ng diagnosis. ang ano po, ang importante is matingnan at Ito, Doc, may tanong eh. Ito muna kay Doc, may tanong dito. Galing kay Lisa ng North Fairview. Good morning po, Doc. Normal po ba talaga sa edad na 47 na tumataas ang grado ng mata? At tapos ang pangalawang tanong niya, ano po ang dapat gawin? Yung sa ano po dapat kasi ko magsalamin ka. Tama po, may dalawang yung una, doktor dito. Normal po ba talaga sa edad Normal na yun. 47 na tumataas ang grado ng mata? At 40, kasi nga, Ano na, i-expect. ang lens natin medyo tumitigas na. Yung focusing capacity natin to read na malapit, humihirap na mahirap. Kaya napapansin nyo, inilalayo nyo ng Ito, para sa inilalayo. Ito, po. Ay, hindi ako malapit. Yung Hindi, malayo kasi yung nearsighted nakikita. po kayo eh. Oo, ako Kayo nearsighted po ako. yun. Oo. Kayo yung, yung Malayo. normal eh. Pero kayo nearsighted yata. Oo.
Ito, talagang abnormal to si Dodo. Iba So, at ginagawa nito, 40, inilalayo nyo ng ilalayo. Anong solusyon, Doc? Salamin po. Salamin. Salamin lang. ba? Tama Hindi po kayo. Hindi pa ba pwedeng i-LASIK na ito? Pumunta sa inyo? Ang ano Pati po baka kasi pwedeng... yan, the laser for nearsighted, ay for yung reading, hindi pa po namin masyadong perfect. Yun. Eh, yung nearsighted, Yung kumuha ko. nearsighted, Pwede ba yun? Yun ang dapat. Yun ang talagang nilalaser. Yun. Mamaya pa May lang. pag-asa ako. Ako ang nilalaser. American Eye Center. Hinay ko. Yeah. Tsaka si Dr. Arnetta ng magaling din. Yeah. Dr. Alneta ng refractive. Ito pa isa. surgery. Isa ako muna. Ito, magandang tanong to eh. Para sa inyo na rin. Makinig kayo mga kapatid ha. Galing kay Ed 5 ng Paranaque. Okay. Hi, Karambola. Doc, good morning. May epekto ba sa sex drive and diabetes? Nako. Meron Sandali po. lang. Ba't ginawa mo sexology siya? Bakit mo si Doc ophthalmologist? Saka, Kayo po ang sumagot yan. Kayo po ang sumagot. ikaw ang Sandali lang. Dr. Dulay, please. Sandali lang, may second follow-up question eh. May balap. Inherited ba ang sakit na to? Ano ba to yung sex drive? Yung diabetes, may genes ano po? There is a genetic, may Meron? family disposition, Meron talagang disposition ganon. ng diabetes. Pero sagutin Pag niyo muna meron yung kayong tanong, Doc. May epekto ba? Meron po. Meron po. Meron po. Siyempre, pag hindi mo na nakikita, ano nangyayari sa buhay mo? Wala. Ang epekto ng diabetes, ha? Parin Dodo. Ang epekto niyan, Brown out. Kayo talaga, niloloko Doc, niyo. may tanong dito. Tinatanggap ba ng American nag-o-honor bang American Eye Center ng PhilHealth at iba pang health card? Apo. You can just call our center po para to ask kung ano mga cards ang... May mga yung mga benefits na PhilHealth, nakita ko doon sa, nung pumunta ako sa American Eye Center dito sa Green Bay. May nakalagay na PhilHealth. accredited po. Meron pang isa, Doc, no? Dr. Valero. Celia ng Tagig. Karambola, Dr. Valero, lagi pong sumasakit ang mata ko. Nagmumuta at nagluluha. Thanks po. Ano po kaya yun, Doc? Well, mahirap sagutin yan. Kailangan matingnan natin yan kasi baka, una-una, baka sore eyes. Mahirap pag-diagnose sa Sa radyo. Sa radyo lang, Bottom line, magpunta kayo sa American Eye Center, patingin kayo kay Doc. Iba yung makikita mo kasi nga doon, ang gusto ko, kahit anong problema mo, meron silang specialist na nandun. Opo. Totoo po. Ito, kay galing kay 5025. Doc, ano po ba ang sakit ng mata kung para pong may biglang umiikot na sinulid sa harap ng mata niya? My aunt is 57. Yun na yung floater. Yun yung floaters na Ayun pinag-uusapan yun, natin yung kanina. floater pala yun, So, no? 5025. At 57 yun. Parang nagsisimula na siguro ng Sabi, Dr. Valero, Doc, ngayon po, ang paningin ko ay parang may manipis na usok at medyo malabo. Ano pong mali sa mata ko? 68 na po ako at 20 years na may maintenance Umalis sa blood pressure. Umalis ka sa kusina. Well, at 68, the most likely na, kung wala naman siyang grado at walang ibang problema, the most likely problem na mausok ang paningin is katarata.